Good evening once again. Magandang gabi po. Today is the feast of Saint Joseph, the spouse of our Blessed Virgin Mother, Blessed Mother Mary. And siya ay isang napakahalagang personahe sa ating pananampalataya sapagkat kung hindi dahil din sa kanya, sino ang aalalay sa ating mahal na Biren at sa kanyang anak sa sinapupunan, no? Dahil alam naman natin, hindi naman talaga si Saint Joseph ang ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, I hope you went to Mass today and of course, yung may mga piyesta dyan, no? Saint Joseph Parish, yung mga parokya natin dyan sa tabi-tabi, no? Sa Diocese of Imus, meron akong tatlong alam na parokya na dedicated kay Saint Joseph, no? Maligayang kapistahan sa inyo. Sa panahon ng Kwaresma, sabi ko nga, no, si Saint Joseph ay dahil isang major personality nga, no, sa ating simbahan, kahit po tayo ay nasa panahon ng Kwaresma, ipinagdiriwang natin yan, ang kanyang kapistahan. And hindi mabawal na hindi tayo nag-aaleluya, no? Pero sa kapistahan niya, tayo ay nag-aaleluya. So, we are on our 35th episode of our 40 Stories of Mercy. So, 5 days na lang, para tayo nagka-countdown, no? 5 days na lang ang ating 5 stories to go and we're done with our 40 stories. Pero, sabi ko nga, may mga kasunod pa yan, no? Hindi nagtatapos ang ating propagation of our Divine Mercy Devotion with the 40 Stories of Mercy. Meron pa tayong Holy Week. At magpi-feature tayo ng mga reflection sessions online sa ating sa panahon ng Holy Week at ang mga kapatid nating mga formator aspirants ang mag-share ng kanilang reflection o yung pagbubulay-bulay sa Tagalog, no? Ano nga bang magandang Tagalog na? Pagninilay, no? Specifically sa Daan ng Krus, the new version of the Way of the Cross. So, antabayanan nyo at suportahan nyo rin po sila sa kanilang reflection series na nagagawin natin sa panahon ng Holy Week. And of course, ginagawa pa rin natin to, no, dahil sa hindi lamang sa paggunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? It has happened long time ago. The Lord Jesus Christ has resurrected more than 2,000 years ago. But the Divine Mercy Feast Day, bagong-bago pa lang na nakalagay sa liturhiya ng ating simbahan. And on that day, pinangako ng ating mahal na Panginoong Jesus, no? On that day, during the Feast of the Divine Mercy, the floodgates will be open and the graces will be overflowing for the entire world. So, abangan din natin yan. Nasasabik tayo dyan kasi once a year lang yan. No? Parang nagba-birthday ka lang na excited ka. So, dapat yung excitement mo pag may birthday, no? Ganun din kapag feast day kung isa ka talagang deboto ng Divine Mercy. Kasi, on that day, biruin mo, napakatindi ng regalong makakamta natin sa ating Panginoong Hesukristo. The gift that you can never receive during your birthday. The gift that you can never receive during Christmas. No? Yung mga material gifts. No? This is only good once a year during the Feast of the Divine Mercy. Kaya paghandaan nyo yan. No? Yung receiving receiving mood. Kailangan masaya tayo, kailangan nasa state of grace tayo by going to confession, and then after going to confession, we receive the Holy Communion, and then, all our sins are forgiven, including the remission of sins. Okay, so abangan natin yan, no? Dapat talagang, tayo dyan, no? Talagang excited tayo sa araw na yan as Divine Mercy devotees. Alright, so, ang ating mga panahuhin ngayon, talagang very consistent tayo. We only had one male guest. No? I think for the whole month of March, talagang puro na lalaki. I still have 4 slots. I think 4 slots open
kung meron lalaki dyan na gustong mag-share, welcome na welcome po. No? Yung mga dulo na wala pa tayong guest dyan. So, kung meron lalaki, open pa rin kahit na nasa Women's Month tayo. And tonight, our guest is also an empowered woman. No? Pag sinabing empowered, talagang strong, no? At hindi nagugupo, lalo na sa mga panahon ng mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, no? At ikukwento niya sa atin, syempre, yung kanyang extraordinary din na mga experiences kung paano niya natanggap ang awa ng ating Panginoon. Alright, so let's buksan natin ang tabing. Okay, ayan, bukas na ang tabing. And ladies and mga brothers and sisters, okay, I'm introducing you our guest for tonight. Siya po si Tita Sally Caparas. Ang kanyang Facebook account, kung gusto niyo siya maging friend, ay Salvacion, no? Salvacion Caparas, no? At, syempre, nickname yung Sally. Yan. Tita Sally, good evening! Good evening, Cynthia. Good evening po. Tita Sally, anong balita muna sa'yo? Matagal na tayong hindi nagkikita eh. Kumusta naman ang mata mo, ang health? Okay na ang mata ko. Ang problema ko na lang, yung nerves ng paa ko medyo ginagamot-gamot pa. Kasi nag-start ng August, bigla na lang sumakit yung paa ko. Hindi ko mailakad. Anong sakit daw yan? Arthritis? No, Rheuma? hindi naman. It's the nerves. Nerves Nerves ang problema. Kaya, ayun, I'm taking medication. Kaya lang medyo hindi pa rin ayos. May nakikita nga ako sa Facebook ng mga gadgets. Sabi ko, baka naman mga scam. Mga scam. Ang mahal naman, libo-libo. Opo. Carry mo yan. Oo, by the grace of God, lagi ka namang binibigyan ni Divine Mercy. Tita Sally, ilang taong ka na? I'll be 78 in August. Tinan mo yan, magsi-78 ka na. Grabe, ano? Pero si Tita Sally po ay malakas na malakas pa, no? So, 2 years na lang, mag-80 na. Meron ka ng parang 10,000 pesos daw yun. Yun na nga hinihintay ko eh. 10,000 pesos for those who would be turning 80 years old. Alright, senior years na din. So, Tita Sally, kumusta man ang pamilya? Ilan nga ang anak mo? Ilan ang apo mo? Kumusta naman? I have 4 children and 9 grandkids. Medyo madami-dami na din, ano? Ba si Tita, no? Namatay na si Tito, no? Yeah, he passed away 2017. Oo, ng 2017 before the that's pandemic. 6 years na rin. Ang tagal na, no? Pero parang kailan lang, no? Yeah, bilis nga ng panahon eh. Panahon, opo. Okay. So, Tita, sige. Anong makukwento mo sa amin ngayon? Ikukwento ko lang yung aking journey mula nung nag-start ako as a devotee. It started siguro yun siguro mga 2003, 2004. Si Luz Bautista, alam ko siya ang talagang nag-start ng Divine Mercy Devotion dito sa Silang. Kasi nag-formation siya sa Mandaluyong. Every Monday yata yun noon. And then every Friday ine-echo niya yung na-take up nila about the diary of Saint Faustina. So, naging regular na ako na nag-start ako, naging regular na ako talaga kasi naging interesado na ako. Alam mo, tuwan-tuwa ako kasi ko na si Saint Faustina ay secretary ni Jesus. Alam mo, sabi ko, sana ako rin secretary din. Magka-apply din akong secretary. Bakit naman? Tinatawanan nga ako ng kasi ang galing naman niya, naging secretary siya ni Jesus, sabi ko. So, nung naging naging active na ako, nakasama na ako nung diocesan group, sina Mary Ann, sina Ed,
ang ano noon, ang first, ang alam ko, aside from yung alam kong Endong ba yun, yung Father Oh, Endong, Father Endo. yung parang nag-take over na si Father Mel Sandoval. Kasi he's from the same parish ng Our Lady of Perpetual Help. Mm-mm. Doon na rin ako nag-start na nag-join ng DACOM. Actually, doon unang sinelebrate ang DACOM sa Perpetual Health Parish ng Bacoor. Kina Mary Ann mismo. Yun ang natatandaan ko. Ngayon, sa kagustuhan kong ma-promote talaga ang Divine Mercy, during that time na nalaman ko na ang Clemencia Foundation ay nagbibigay ng mga libreng pamphlets, ang tawag nito, mga images. Alam mo, during that time kasi, ang husband ko nasa Makati. Yung Clemencia Foundation, yung building nila nasa Makati. So, ang ginawa ko, talagang inano ko siya, inuutusan ko. Sinasabihan ko siya na pakikuha mo ako ng mga pamphlets na yon. Talagang ang dami kong nakuha, nahingi. Kasi for free eh. Free talaga yun eh. Ang dami by bundles. Talagang nakapag-distribute ako ng maraming mga materials na yun. And during that time nga, yung mga apo ko ay nag-enroll sa Center for Pop sa Dasmariñas. So I had to travel almost every other day. Alam mo, ang ginagawa ko, binibigyan ko yung mga pasahero, nagbibigay ako talaga. Yes. Kaya lang one time, medyo napahiya ako kasi yung binibigyan ko, sorry ho, hindi ko po kailangan yan. Hindi po Catholic. Hindi Catholic. Kaya since then, ang ginawa ko, before I give the material, tinatanong ko na, are you Catholic po? Ayun, tsaka ko lang binibigay kasi napahiya ako. Napahiya ako doon kasi hindi daw siya Katoliko. So, ayun, yung ginawa ko yun. So, nagbigay ako sa mga parishioners, sa mga friends ko, mga ganyan. And then, nag-start na yung home evangelization. Nung nag-start yung home evangelization, kasama ko rin si Luz Bautista na nag-akyat ng mga images sa mga dito sa Silang, yung Silang. So, sumasama ka noon. Oo, kasama niya ako noon. Talagang kasi interesado na ako na so sabi ko sige, sasama ako lagi sa iyo kung saan dito sa hanggang diyan sa Biga, hanggang diyan sa nakasama na ako. And then in 2008 to 2010, nag-abroad ako. So I stayed there for 2 years. But Saan? kay Bong, kay classmate sa US. Opo. Classmate mo yung anak ko panganay, di ba? So Opo, doon si ako Bong. Opo. doon din yung mga friends ko din na i-promote ko din. One time nga natuwa ako, no? Doon sa isang mall, may Pilipina. Sabi sa akin, ma'am, para sa inyo ito. Binibigay sa akin yung emails ng Divine Mercy. Sabi ko, Neng, salamat, pero ako ay devotee rin. Ganyan din ang ginagawa ko kako sa Pilipinas. Tunto ako. Talagang mga Pilipina, maski saan yata, nagpo-promote ng Divine Mercy. Yes, I was very happy ako noon nung ko yung batang yun. And then, balik na ako sa Pilipinas. So, I was, naging active naman ako as a member ng secretariat. So, I was able to join the Luwacom in Bigan. And then, I was able to attend, nakapag-attend ako ng conference on Divine Mercies sa Tagaytay. And you know, ang guest, Father Seraphim Micalenco. Tumantuwa ako noon. Imagine, he even signed yung diary ko ng St. Faustina. May pirma siya. Oo, kaya talagang ako very happy na may remembrance. Biro mo yun, magiging santo yun. Siguro. Yes. Oo. Yes. Si meron ng pirma ng saint sa aking diary. yun, oo. Tapos, nakapag, ang isang ni Father Sunny, noong siya ang tawag nito, spiritual director, nung meron na tayong church ng Divine Mercy,
ay nagdadalaw parokya. Opo. I was able to join those na nakaka ano ng puso, oo, na makaka-join ka na mag idalaw ang image ni Divine Mercy. Sa mga Saang parokya ka nakapunta nun? Indang and saan ba yun? Yung Annunciation, saan ba yun? Yung kina-April ba yun? Sa Hulugan, Resurrection. Yes, dalawa ang napuntahan ko. Oo. And then in 2017, I was able to attend the fourth WACOM kasi it was held in the In Philippines. Manila. Oo. Philippines. Kaya lang, I was only able to attend the UST and the Manila Cathedral, Kasi Hindi mo na kumpleto. hindi ko na kumpleto kasi may sakit noon, nagkasakit na noon yung husband ko, si Mr. Caparas. So, hindi ko na, at saka ang ano ko na lang noon is, I have gone to Marilao, nakabisit na ako sa Marilao, sa St. Padre Pio. Ang nanghihinayang ako yung sa Bataan, na doon yata merong miracle. Yes, oo, sayang. Yun ang hindi ko talaga, na-miss ko talaga yun. Oo. Wala ako dun eh. Nagkasakit Oo. ako nun eh, sayang. Wala ka nun sa Fort Wacom? Opo, bayad na ako nun. Everything has been prepared. Kaya lang, talagang nagkasakit. Bagsak ako talaga 1 week. Sayang, oo, sayang. Ngayon, di ba meron tayong laging mga secretariat meetings. Ngayon, ang napansin ko noon, dito sa ating diocese, iilan lang ang mga may Divine Mercy Apostolate. Talagang maraming parishes ang wala pa. Opo, totoo yan. Kaya parang naano ako, sabi ko, bakit ganon? Bakit ganon? Kaya ang sabi ko nga, dapat mga pare ang siguro ang dapat si Bishop, sabi ko nga sa loob-loob ko lang, dapat naman si Bishop niya yung tawag nito. Sabihan, i-enforce na lang. Endorse, wag enforce. Endorse. Endorse sa mga pare na magkaroon kasi Opo. talaga namang ang Divine Mercy ay ito na yung last na ni Jesus para sa ating bago siya dumating sa kanyang second coming. Yes, oo. So, yun ang natin yan. Oo, yun ang laging nasa isip ko. Yun laging nasa isip ko. And then 2020, 2021 nag-pandemic na. Ang ating si Sister Monina ay nagkaroon ng mga formation every Monday yata yun noon. Nakapag-attend ako noon, talagang nagkaroon ng deepening ng aking talaga kasi si Ate Monina talagang ang ganda ng mga paliwanag niya about Divine Mercy. Talagang siya. Oo. Talagang hindi ko malimutan sa Ate Monina. Sayang at nawala na nga siya. So, ito na, nung 2022, nung nagpalitan na ng mga pare, Father Louie Gatdula became our parish priest. Noon kasing panahon ni Father Marty, hindi niya masyadong ang Divine Mercy sa ating parish eh. Maski na noong kami ay hindi naman sa kasi maski na nung kami ay di-discuss doon sa kumbento, hindi niya kami sinisilip kasi nga nalaman ko sa Sacred Heart daw siya devoto. So sabi ko, sayang naman kasi andito na kami, mga nag-aano na ang Divine Mercy Devotion. Yun. Oo. So, noon, nagkaroon daw ng enthronement. Noong panahon niya ba yun? Hindi ko alam. Parang, kasi 12 years si Father eh. 12 years sa atin eh. Father Marty. Kaya nung panahon pa rin niya ang, na-enthrone yun. Yung na may gulong. Yes. Nagkaroon nga ng enthronement pero ang sa akin kasi dapat
pag na-enthrone na yung si Divine Mercy, it should be a permanent, permanent na dapat doon sa Opo. loob ng church. Opo, opo. Kaya Eh, doon mobile ako, yun eh. Pag gulong-gulong nga eh. Mawalat yun, doon, sumalpot at hindi. alam mo, Cynthia, doon ako, hindi, sabihin ko na naiinis. Doon ako talagang Opo. naiinis yun. Bakit ba ang Divine Mercy ay kung saan-saan? Minsan hahanapin ko, nandun daw sa baptistry. Eh bakit naman nandoon sa baptistry? Dapat nandoon lagi sa harapan. So, nung si Father Louie ang naging parish priest, ayun, sinabihan ko siya, Father, kami po ay marami ng devoto ng Divine Mercy. Sana po ay magkaroon ng yung talagang enthronement na magkakaroon ng permanent ng si Divine Mercy. Alam mo, ewan Permanent ko, place. pero before that, bumili ako ng 5 libro ng Tell My Priests. Opo. Yeah, I bought 5 copies. Binigyan ko siya. Binigyan ko rin si Father Marty before binigyan ko rin siya. Binigyan ko si Father Aloy, I think. Si Father Eric, binigay ko pa rin, maski nung bago pa lang siya dyan yata sa sa Biluso. Parang hindi ko kung sino yung 5, pero parang si Father Eric. Binigyan ko rin si Father Ronald Guzman. Nagkataon na dumating sa bahay, dumalaw, kasi friend siya nung anak ko. I gave 5, 10 my priest sa pare talaga. So, alam mo, tuwan-tuwa ako, very happy ako noong si Father Louie ay bigla kaming tinawag na miniting just a small group ng devotees, si Christy, si Nalina, and at that time din dumating na si Gio Domanillo, yung ating national formator, naging resident na siya ng Silang. So yun, nalaman din ni Father Louie, yun, nagkaroon na ng na pagmitingan na magkakaroon na. And ako ay very thankful kay Christy who became our coordinator. Talagang yung grupo namin talagang bumili, nag-contribute kami para makabili ng isang malaking image na yun na nga yung nakaano ngayon. Yun ng aking na-enthrone na ngayon. So, kaya ako happy na ngayon dahil nandun na yung Divine Mercy sa loob ng simbahan. Sabi ko, wag na naman sanang maalis pa yung doon sa kanyang pwesto doon. Yun, kaya ako Tita, yung yung luma, nasa na yon? Pwede bang mahingi yun? actually, sabi ni Dos Bautista, parang kanya yun eh. Alam mo Oo. yung painting yun, painting. Oo, pinapamigay yun eh. Merong isang tao noon, parang yung Nora yung name noon. Walang ginawa daw yung kundi magpinta ng pinta, tapos pinapamigay yung mga paintings. Oo nga. I think hindi that ko was rin, hindi ko pa rin nakikita kung saan na yun. Sabi ko kay Luz, bakit di mo kunin kasi may chapel na kayo? Sabi naman niya, hindi na kasi meron na daw sila. Meron na sila. doon sa chapel. Oo, meron sila sa chapel nila kasi din eh. Kaya lang ako nakatago lang doon sa Ay talaga mabuti na nabanggit mo. Hahanapin ko kung nasaan ngayon yun. Kung dapat ibigay sa mga chapel na Sa walang... chapel, opo. Maraming sakop ang ang Yes, Candelaria. Kaya ako'y ngayon naman ay di ba nakapag-join ka rin? Di ba kasama ka nga pala natin? Ako ay natutuwa rin na ako'y nakakapag-join yung every Sunday na Divine Mercy, Rosary. Opo, Rosary. Yung 1 hour, one day na Hindi naman, Rosary and mula madaling araw hanggang 10 p.m. Oo. At nakaka-join din ako doon sa 24-hour. Opo, 24 hours. Opo. Every first Friday, yes. First Friday.
talagang nag-join ako doon. Mm-mm. And then dito sa aming barangay, meron din kaming daily yung aming Black Rosary. I am the one leading the chaplet every 5 o'clock or 6 o'clock in the afternoon. Every day, no? Hanggang Oo, ngayon, no? every day yon, every day. Yung Opo. aking daughter na si Dulce ang nag-organize ng grupo. Opo, Oo. opo. Okay. Yun, Tita, yun. oo, sa dami ng experience mo sa Divine Mercy at matagal-tagal din, ano yung masasabi mo talaga na biggest gift na binigay sa'yo ng Divine Mercy? Pinakamalaking regalo ng awa na binigay sa'yo ng Divine Mercy? Ang pinakamalaking awa ay ang aking pamilya ay talagang nagiging yung bang maayos ang aking pamilya, yung mga anak ko ay sa awa ng Diyos ay nagiging maayos ang aming pamilya. Nagiging Mm-mm. yun. Mm. Walang mga no, problema, walang major mga Wala, pagtatalo at oo. pag-aawayan. Oo. Wala, oo. Yan lang ang aking sabi ko nga even my sisters, I still have 4 sisters na ano kaya pag may mga nababalitaan ako mga nag-aaway, mga nag-aaway-away, hindi nagkakasundo, sabi ko, ano pang dapat pag-anuhan ng mga tao? Bakit hindi magkasundo? Mm-mm. Siguro oo, yun ang inaano ko lang talaga. Maging Oo. maayos. Maayos Tita, ang sa mga age mo na yan, 78, ano pa sa tingin mo yung kaya mo pang gawin para sa devotion? Para marami kasi tayong mga kapatid pa din, ang mga senior years din, no? Para ma-inspire din natin sila na meron pa namang magagawa. Ikaw, ano pang tingin mo kaya mo pang gawin? ano pa bang aking gagawin. Kung hindi masakit yung paa ko hanggang ngayon pwede pa akong sumama kung magkaroon ng mga home evangelization, pwede pa akong sumama. Pag may mga activities ng Divine Mercy, pwede pa ako. Pwede. Mm-mm, I mm-mm. can still join. Opo. Mm-mm. Hmm. At Tita, saka baka ano gusto pa, mong baka gusto mo ding mag-join sa mga online, kahit mga online lang, 'di ba? Marami kasi tayo ngayong programs na online, online formation, online reflection, no. Ah, hindi mo kailangang umalis ng bahay, yung hindi kailangan maglakad, no, para hindi kailangan sumakit ang paa. Yun, pwede siguro ikaw doon. oo naman, one time nakakapag-attend ako nung ano ba ito? Yung The Hour of Three. Yung nanonood ka doon. Opo. Every Yes, Wednesday oo, yon. basta, oo. Wednesday at 3 p.m. Wednesday Mm-mm. pala yun. Oo, Opo, oo, yun. Wednesday at 3 p.m. Oo, Mm. napanood ko nung naging guest si Gio. Ayun, Mm-mm, mm-mm, ayun, oo. mm-mm. Ito ngang 3 o'clock, 3 o'clock prayer. Siguro twice pa lang ako naka-join sa iyo eh. Yung 3 a.m.? Anong 3 a.m., oo, twice lang Oo. ako naka-join eh. Oo, Okay lang ako. yun. Meron ka namang 5 p.m. Every day. Oo naman, oo, at Oo. least Mas naman, pareho oo. lang din. Opo. Oo. Pero anong oras ka ba nagigising? 5 o'clock. Medyo na, no? Kasi, 5, mga 5, oo, oo, most oo. of the time. Mm-mm. Mhm. Mm, hindi ka pala katulad ng ibang mga natin na talagang hindi na mapagkakatulog. So ikaw okay pa naman ang tulog mo. Okay naman, okay naman. Mm. Kaya lang may aso kami ngayon katabi sa pagtulog kaya hindi na masyadong napagkatulog. Talaga tinatabi sa tulog ah. Meron kaming Shih Tzu. Oo, katabi mo. Oo. So sinong kasama mo sa bahay ngayon? Si Dulce, yung isang pamilya ng daughter ko. Si Dulce. Opo, Mm. opo. So Mm. okay naman, may kasama ka naman pala diyan eh. Mm. Oo. Oo, Ayun ako sa hindi ko Aakom. Tita, sa Aakom, pupunta ka ba? Asian Apostolic Congress on Mercy. Lagi kong inaano yan, pinopromote. ay gusto ko nga kaya lang baka hindi ko kaya yung syempre lakad-lakad yun eh.
Di ba? Sa Cebu yun, di ba? Opo, pero sa isang lugar lang yon. Oo Opo, nga. tas malapit lang naman yung lugar na kinuha namin para sa accommodation. Kaya hindi ka hindi kumbaga hindi ka maglalakad. Alam mo, ang pwede sa akin, basta flat yung lalakaran, walang Of, akyat pa, pwede wala, ako. flat yon, flat yon. Nakarating ka na sa IEC? Nakapag-attend ka na ba ng diyan? Hindi, International Eucharistic Congress. Paano siya? Hindi siya mataas. Aakyat ka lang ng ilang steps, parang Divine Mercy. Yun. Pero hindi pa. hindi siya hindi siya, Hindi pa. Ang gusto ko nga mapuntahan yung sa El Salvador eh. Kaya lang, yung, ko na kayang ay, akyatin. ayun ang mas mahirap kasi talagang akyat yun. Yun nga eh, yun nga eh. Oo, Hindi yun ko yung na kaya akyat yun. talaga. Oo. Ano Okay, ba yung, sige. Meron ka pa bang sasabihin, tita? I-share? may sasabihin, meron pa sana. Ay, hindi ko na, wala na siguro. May time pa naman tayo. Okay lang. Mhm. Teka na ba? Sige, bago ka i-share ko lang yung nakita kong sa diary. Okay, okay, saglit lang tita ha. Share ko lang tong diary. Kasi basically, yung sinire po ni Tita Sally is about the propagation of the Divine Mercy Devotion. So, Alam mo, meron akong, bago mo, sige pa. meron ako sarili ko. Mm. In the diary 1521, the Ah, Lord said to me, "My okay. daughter, do not tire of proclaiming my mercy. In this way, you will refresh this heart of mine, which burns with the flame of pity for sinners. Tell Mm-mm. my priests that hardened sinners will repent on hearing their words. When they speak about my unfathomable mercy, about the compassion I have for them in my heart, to priests who proclaim and extol my mercy, I will give wondrous power. I will anoint their words and touch the hearts of those to whom they will speak." Yun ang Ah. isang ano ko, sabi ko yung mga priest talaga. Oo. So, pwede pala, Tita Sally, yan yung gagawin mo sa prayers mo lagi. Bibigyan kita ng kayo mga kapatid na nanonood ngayon, no? Magbigay kayo, kahit i-private message na lang, wag nang ilagay sa post, no? Ng mga pare na gusto nyo ipagdasal natin para tulungan tayo sa propagation. So, halimbawa, meron kayong problema kay Father ganito kasi hindi kayo pinapayagan. Bigay niyo sa akin ng pangalan, ipapanalangin natin every 3 a.m. at ipapanalangin din ni Sister Sally every 5 p.m. dahil sila po ay everyday din ay nagcha-chaplet at nag-rosary. Yon ang assignment mo, tita. Yung Okay. mga pare, no? Dahil gusto mo ang mga pare, no? Kasi talagang there is power in prayer. Kasi itong ating mga kapatid, minsan, alam mo yung puros lang tayo nakikita natin, yung problema natin sa mga kapatid na pare. Pero, yung kasi tayo ay nagiging emotional, nasasaling yung ating ego, nasasaling ang ating emosyon, nasasaktan tayo, kaya nalilimutan natin na pwede natin silang ipagdasal para in the long run, mag magtagpo tayo, no? Kumbaga, yung susuportahan na ng ating mga pare, yung ating devotion, yung hindi ka na mahihirapan ba? Kaya lang, syempre, kailangan mong magpakita ng modelo. Kailangan role model ka sa Divine Mercy Devotion. Nakikita ka dapat na nagpa-practice. Nakikita ka dapat na maawain syempre at nananalig sa Diyos. Kasi in that way, ay makukumbinsi natin sila. Pero ang isang dapat din nating ipagdasal, yung sarili natin, na bigyan tayo, biyayaan tayo ng kapakumbabaan at ipagkatiwala sa Panginoon natin ang ating mga pare. No? Para hindi tayo nahihirapan. Kasi sabi mo nga kanina, napakabagal, no? Napakahina ng ating devotion sa mga parishes. No? So, pwede pala Oo nga. yan. Oo. Naisip ko tuloy. So, i-request natin kay tita yung mga pangalan ng inyong mga pare, i-private message nyo sa akin at isasama natin sa panalangin. Okay, so hindi na ako magpapakita ng diary entry. Okay na po yun. 1071. No, tama, no? 1071, tita, no? Teka, so ano ba yun? Oo, diary entry Hindi, si, 1071. ano,
1521. Ay, 15. Nung panahon ni Magellan. Okay, madaling tandaan. In Oo nga, 1521. 1521. Oo. Ayun. Sa Diary 1521, nang dumating si Magellan. Ayun. Okay. So, mga kapatid, bago natin sarahan, mag-announcement muli tayo. The Asian Apostolic Congress on Mercy will be held in the Archdiocese of Cebu from October 14 to 19, 2024. No, mga kapatid. Ngayong araw na ito, ngayon po ay officially March 19. Today, officially nagbukas na po ang registration ng Asian Apostolic Congress on Mercy. Oh, yes. Opo. Kanina, tumawag na sa akin ng mga taga Cebu. Sister, mag-register na kayo. Ang bilis. Right after inilabas daw nila yung right after ilabas, no, yung link. Meron na, galing Jensan. 6 participants have already registered. Kanina umaga yon, no po. Tapos ngayong gabi, tawag na naman sila sa akin. Kasi may good news sila sa akin. Pero hindi ko nasasabihin ko ano yung good news nila sa akin. Baka mainggit kayo. Pero ang sabi nila, sister, 1,000 lang ang nyo sa Luzon. Ang allotment. No? Yun po kasing di po. Ang Luzon is 1,000. Ang Luzon. Ang Visayas is nako. Pero tingnan natin sa cellphone kung pakita ko lang sa inyo yung ayan. Tingnan nyo kung makikita nyo sa camera. Ayan po, no? Yan po. Opo. Yan po yung QR code, no? Sinare ko na yan sa Facebook. Pag po yan, di ba may mga cellphone po kayo. Kuha kayo na isa pang cellphone para pag itinapat niyo yung camera nyo, kung capable siyang mag-scan ng QR, dadalin ka po niya sa registration site nila. Google Forms lang naman po yon. Ang system po nila ay kailangan mo munang magbayad bago ka mag-register. So, pay first before you register. Ang account number po ng BDO nila, Banco de Oro, 0061 0018 6526. BDO account po yan po. Ang account name ay the Roman Catholic Archbishop of Cebu. So, yun po yung pangalan ng account. So, dyan nyo po ide-deposit yung 6,000 nyo. Ngayon, kailangan kung nanggaling kayo sa bangko, dun nyo siya i-deposit sa bangko. May deposit slip po yun. Pipicturean nyo lang po yung deposit slip nyo. Tapos, magre-register na kayo, i-upload nyo lang yan. Babalik kayo doon sa registration. Babalik kayo doon sa QR, no po. Tapos makikita nyo doon, may link kung papaano po kayo magre-register. So again, you have to pay first bago po kayo mag-register. So, pag po kayo ay nahihirapan, yun, pinakamadali, pupunta kayo ng BDO. Pangalawa po, pwede din po kayo mag-deposit via GCash. Meron lang charge ang GCash. Hindi ko alam magkano ang charge, no? So, via GCash, bank transfer. No po. Or, ako po, ang suggest ko sa inyo ay PayMaya. Kasi when you use PayMaya, wala po itong charge. So, sa ngayon, no, hindi nagsisingil ang PayMaya ng charge. So, you can pay via GCash, tapos bank transfer. Sa PayMaya naman po, ganun din, no? Doon sa wallet, meron din po doon. Pipindutin mo yung wallet, no? Hindi doon sa isa, kundi doon sa wallet mismo. Meron po doong bank transfer din na system. Doon po sa PayMaya ay wala pong charges. So, yon sa bangko, I'm not sure kung may charge ang BDO kapag interbranch, no? Kasi kung halimbawa, nasa Cavite tayo, halimbawa, no po, tapos Cebu po yung account, hindi ko lang, kasi wala kang BDO account, hindi ko po alam kung may charge ang BDO. Pero siguro mga 50 or 100 pesos po ang charge when you go to the bank, no? Pero kaya suggestion ko sa inyo, mag-PayMaya na lang kayo or GCash, kung may GCash account po kayo. Madali lang pong mag-register. Kaya lang maraming question. So, doon ka po medyo
doon ka medyo mahihirapan siguro. Siyempre, yung name, birthday, marami, no? Maraming tinatanong po doon sa registration form. But anyway, marami na pong naka-register. Mamaya tanongin ko ulit. Kasi ako po, kaya medyo ano ko ng konti, nadili ako ng konti. Kasi sabi, sister, mag-register ka na. Di nag-register ako. Akala ko naman, madali lang, name lang ang ihihingin, no? Kaya lang, ang haba pala ng questions. Kaya, naku, hindi ko pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng ibitin, no? Kasi ando na. So, tinapos ko yung registration details ko bago po ako pumasok. So, I'm already registered, no? Kaya kayo mga kapatid, mag-register na rin po kayo sapagkat napakabilis po na nauubos ang slots, no? Bakit po? Kasi online. Hindi katulad po kapag you have to go to halimbawa yung Luwacom natin, hindi kasi masyadong ganun kabilis yung nun no, sa Luwacom, no? Pero this one kasi i-scan mo lang, makakapagbayad ka na at makaka-register. Meron kang kasing proof of payment din from kung saan mo man ginawa, Paymaya, bank or what, no? Tapos i-confirm naman nila yan through email pero hindi agad-agad. So, yun po, no, marami nang naka-register. And if you are interested to go, no, at may problema ka naman sa pera, no, wag mo sabihing may problema ka sa pera because the Divine Mercy, sabi ko nga sa inyo, no, if you want to go, katulad ni Sister Leonie, wala rin siyang income, no, pero the Lord of Mercy provided for her. So, Yes. gumamit ng instrument ang Divine Mercy. Meron na siyang ticket, meron na siyang accommodation. So, ang gagawin na lang niya yun, mag-iipon para sa registration. Meron na rin siya actually registration pero hindi pa kompleto. So, yun po, no? So, again, everyone, mag-register na po kayo. Yun. Alright. So, kaya ikaw, Tita Sally, ay umano ka na din. Mag-decide ka na rin na pumunta. Okay, Tita Sally, any words pa rin? Last Good luck word. sa mga priest natin. Sana dumami pa ang ating mga devotees through the endorsement ng ating bishop din. Yes. Opo. Si Bishop naman nagsusupport pero siguro kailangan din ng ligaw-ligawan ng konti. Bishop, baka pwedeng ganito, ganyan. Sana nga magkaroon tayo ng endorsement from the bishop para Yes. yung mga parokya mapuntahan natin directly. Hindi Sana na yung lahat. magtatanong. Opo. Sana lahat ng Oo. parokya ng diocese natin. Meron Yes, tayong yes. organized devotees. That is my ardent desire. Yon, pero ipanalangin mo yan lagi. Sasamahan kita lagi. Pinapanalangin naman, everyday naman sa 3 p.m. Pero wala kaming wala kaming specific names. General ba? No, pero siguro maganda ngayon, merong specific names para doon didiretso yung prayers natin, hindi doon sa napakaraming pare. Okay, Yun. yes. I hope Opo. so. Ayun. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong pag-antabay uli ngayon sa ating 35th episode ng 40 Stories of Mercy. Magkita-kita uli po tayo bukas para sa ika-36 na episode. By the way, hindi po muna ako nakapag-stream ngayon sa YouTube pero i-upload natin ito mamaya, no? Kasi nagkakaproblema ako sa medyo bumabagal bigla ng konti. So, tinry ko munang wag mag-simultaneous streaming. But it will be available in YouTube later this evening pa rin. And of course, please subscribe and like our YouTube channel. Nandun po, Tita Sally, hindi ko alam kung napapadalang kita, no? Pero everyday yung ating diary from Faustina. Every day, sequential yan. No? Inumpisahan namin yan 2 years ago sa 001. Nasa 793 kanina. Pero ngayon, iba na yung mukha nung So, meron na siyang, yun lang talaga. Kasi dati nasa 3 a.m. lang siya. Sa YouTube po siya, everyday ipinalalabas. Nandun na yung, makikita mo na siya, mababasa mo, tapos yung reflection. So, pwede mo siyang i-playlist, no? Makikita mo lahat yon kung you have the time to listen, kung hindi na umpisahan. No? Pero everyday, mga around 10 to 15 minutes lang po yan, everyday per entry. Yun yung ating pinagsisikapang ma-provide sa ating content.
Opo, Yes. yun. And please share all our streams. Yun. So mga kapatid, maraming salamat po muli at magkita-kita po muli ulit tayo bukas. Ay, by the way, for the Daily Acts of Mercy for tomorrow, March 20, napakadali. Sing a happy song lang, pampag-good mood lang, no? Sing a happy song. So ito ay Oh, mercy for ourselves. Yun. okay. Thank you, Cynthia. Okay, Thank magandang gabi sa you. inyong lahat. Opo, Bye-bye. bye-bye.